May 30, Huwebes, magandang umaga po. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad ng Australia kaugnay sa pagpatay at posibleng panggagahasa sa isang Pilipina sa Brisbane, Australia, 3 buwang buntis ang biktima. Bago mangyari ang krimen, nabanggit daw ng biktima na binastos at pinagbantaan siya ng kaibigan ng kanyang asawang Australiano. May news to go, si Claire Delfin. Taong 2009 pagka-graduate sa kolehiyo, agad nakipagsapalaran sa Australia ang tubong Baroy, Lanao del Norte na si Joanne Canino. Doon hindi lang niya naabot ang pangarap na maginhawang buhay. Natagpuan din ni Joanne ang pag-ibig sa napangasawang Australianong si Corey Ryther. Pero ang pangarap ng 27 anyos na Pilipina nauwi sa masamang bangungot. Mayo 21, bangkay siyang natagpuan sa isang subdivision malapit sa pinapasukang food chain sa Brisbane, Australia. Bahagi na lang ng kanyang unipormeng pantrabaho ang naiwan sa kanyang katawan. Ayon sa mga pulis, posible umanong ginahasa si Joanne. Ang kanyang pamilya sa Angeles, Pampanga, tila pinagsakluban ng langit nang mabalitaan ang sinapit ni Joanne na 3 buwan pa namang buntis. Friendly na tao yun. Madali siyang kausapin. Hindi mo siya mapag-isipan na may kagalit kasi marunong siya makisama sa kapwa. Ayon pa sa kanyang kapatid, bago raw mangyari ang insidente, nabanggit daw ni Joanne na binabastos at binabantaan umano siya ng kaibigan ng kanyang asawa. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Australian authorities sa krimen. Laman na rin ng balita sa Australia ang pagkamatay ni Joanne. Sa news article na ito nakalagay na sa paunang investigasyon ng pulisya, lumalabas na pinukpok sa ulo si Joanne at may bakas din ng sexual assault sa kanya. At sa ngayon, sa pareho ring article nakalagay na sa ngayon hindi pa kasama sa listahan ng mga suspect ang kanyang asawa. Hiling ng pamilya Canino dito sa Pilipinas. Bukod sa hustisya, maibalik ng maayos ang labi ni Joanne. Umaasa ang pamilya ni Joanne na hindi matutulad ang kasong ito sa pagkakapaslang din sa ama ni Joanne bago siya ipinanganak na hanggang ngayon ay di pa raw nabibigyan ng katarungan. Ang laking dagok dahil sa yung sa father nangyari. Tapos ngayon bata pa lang siya. Tapos nangyari sa kanya yung ganyan na ori ng pagkamatay sa kanya. Masakit sa amin. Claire Delfin, GMA News.